Hello guys! Halina't pag-aralan natin kung paano nga ba magsalita ang isang Vice President Sara Duterte sa huli niyang interview. Pero tandaan nyo guys ha, isa siyang abogado. Panoorin nyo ito. Pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Ang Office of the President, involved sila sa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit? Ngayon, nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. At hindi man lang nila magawa si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Dahil wala silang sinseridad. Pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari meron silang ginagawa. Pero ang totoo niya, naghahanda lang sila para sa hatian ng 2026 budget at para sa kung anong gagawin nila sa 2028. Okay guys, ito, himay-himayin muna natin. Ang una, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. VP Sara Duterte, abogado ka naman. Alam mo naman dapat na kahit gaano pa kalakas ang ingay ng akusasyon laban kay Zaldico, kung wala namang hold departure order mula sa korte, walang sino man ang may karapatan o kapangyarihan na pigilan ng isang tao sa pagbiyahe sa loob man o labas ng bansa. Ang kaya lang gawin ng gobyerno ay ilagay siya sa lookout bulletin para ma-monitor ang location at i-cancel ang kanyang travel authority bilang kongresista na inutos na mismo ni House Speaker Bogie D. Pero hindi para sa bansa Gets mo ba? Kasi nga, wala naman siyang kaso. Pero bakit parang nagkaroon ka ng amnesia sa simpleng konsepto ng batas na ito? Baka nakakalimutan mong si Atty. Harry Roque nga na sinabing ay nakakabiyahe kung saan-saan. At higit pa ron, kasama mo pa siya sa mga event dyan sa The Hague. Kung siya nga na may kaso at mas mabigat ang bagahe, hindi mo pauwi, bakit yung wala pang kaso ang sinisita mo, Atty. Sara Duterte? Abogado ka, di ba? Dapat alam mo yan. Ito naman yung pangalawa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. VP Sara, abogado ka. Dapat alam mo na hindi rin pwedeng pigilan ng isang tao na mag-resign. At siguradong alam mo na ang pagbibitiw sa posisyon ay hindi nangangahulugan ng kaligtasan sa pananagutan. Oo, pwede mag-resign si Martin Romualdez. Karapatan niya yun Pero kung pinagkakalat mong tapos na ang lahat doon, malino na maling pag-iisip yan. Fake news yan. Siyempre hindi. Ang resignation ng isang politiko ay hindi nangangahulugang magic eraser. Hindi ito binubura ang mga iniwang issue, anomalya o kasalanan. Kung may kaso man siya, ang kaso ay kaso pa rin. At ang pananagutan ay mananatiling pananagutan. Kaya kahit wala na siya sa pwesto, pwedeng habulin, pwedeng investigahan, at pwedeng panagutin. Kaya huwag mong gawing palabas na ang pagbibitiw ay parang escape hatch. Hindi dito nagtatapos yun, kundi ito yung simula ng mas seryosong pagbusisi. At kung tutuusin, hindi ba't ikaw pa nga ang unang dapat nakakaintindi niyan? Kasi nga abogado ka, di ba? Ito na yung pangatlo. Ang Office of the President, involved sila sa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit? Ngayon, nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. VP Sara, seryoso ka ba? Bilang abogado at Vice President ng bansa, dapat alam mo na ang isang criminal offense. Kung kailangan talagang ibalik si Zaldico dito sa Pilipinas, hindi ito ginagawa sa pamamagitan ng illegal na pamamaraan, kundi sa pamamagitan ng due process. Kung may kaso siya dapat maghain ng formal na reklamo sa korte o sa ombudsman. Kung nasa abroad siya, gumamit ng extradition process kung may kasunduan ng Pilipinas sa bansang kinaroroonan niya. At kung wala namang extradition treaty, pwedeng dumaan sa Interpol Red Notice para siya ay malocate at maaresto ng local authorities doon. Pero kung wala pa namang kaso laban sa kanya, wala kang karapatan o legal na basihan para pilitin siyang bumalik. Ang tanging magagawa ay bantayan siya o magsampa muna ng reklamo para magkaroon ng legal na proseso. Kaya bago ka magbitaw ng linyang baka gusto mong balikan ang Criminal Law 101. Dahil kung tutuusin, ang ganitong pananalita ay hindi lamang mali. Delikado at nakakahiyang manggaling sa isang abogado at pangalawang pangulo ng bansa. Ito na naman yung susunod. At hindi man lang nila magawa si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. VP Sara, si Martin Romualdez sa detention unit. VP Sara, seryoso ka ba? Anong legal na basehan mo? Dahil lang sa akusasyon? Dahil kaaway mo sa politika?
Abogado ka, di ba? Dapat alam mo na ang akusasyon ay hindi katumbas ng pagkakasala. May proseso, kasong kriminal kung may sapat na ebidensya at paglilitis sa korte. Hindi pwedeng shortcutin ang batas para lang maipakita na nakikisawsaw ka sa galit ng taong bayan sa korupsyon. Kung ipipilit mong si Romualdez sa detention unit dahil lang sa aligasyon, ibig sabihin ay inamin mo na wala ka ng respeto sa Constitution, sa due process at rule of law. At kung ganyan ang pananaw mo, mas nakakatakot ka pa kaysa sa mismong akusasyon laban sa kanya. Tandaan mo, kapag ginawa mong basehan ang akusasyon lang, ang kahit sino, bukas makalawa, kahit sinong Pilipino pwede mo nang ipahagi sa kulungan. Paano pa kaya kung maging presidente ka? Ganyan ang mentality mo? VP Sara, common sense lang. Di ba abogado ka? O baka naman ginagamit mo lang ang titulo mo para bulukutin ang mismong batas na dapat mong ipinagtatanggol? O ito na yung panghuli. So wala. Dahil wala silang sinseridad, pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari, meron silang ginagawa. Pero ang totoo niyan, naghahanda lang sila para sa hatian ng 2026 budget at para sa kung anong gagawin nila sa 2028. Sabi mo, VP Sara, ginagawa lang daw ng gobyerno ang lahat ng ito para hatian sa budget at paghahanda sa election 2028. Seryoso ka doon? Ganun ka mag-analisa? Kung hindi sila sincere, ang ibig sabihin, ikaw sincere? Nasaan ka nga ulit? Habang binabaha tayo ng problema sa bansa, ikaw ba ay kumikilos para masolusyonan ito? Wala, kasi busy ka sa world tour. Busy ka sa pag-attend ng rally. Bakit? Para ba yan sa 2028 election? Yan ba ang may malasakit? Yan ba ang may sinseridad? Habang ang Senado at Kongreso ay nagsasagawa ng mga inquiry in aid of legislation, habang ang Independent Commission for Infrastructure or ICI na binuo ni PBBM ay abalang-abala ngayon sa pag-iimbestiga, habang isa-isang lumalabas ang pangalan ng mga sangkot sa flood control corruption,